Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Mahal ko, masaya akong makita ka. Kamusta, Maura? Hindi ko inaasahan pagdalaw mo. Siya si Maria Jose, ang aking asawa. Maria Jose, siya si Ulysses, isang matagal ng kaibigan. Nice to meet you. Napakaswerte mo, pare. Napakaganda ng iyong asawa. Salamat. Ikinagagalak kung makilala ka. Ano pa yan? Napaka-formal. Pwede naman siguro tayo mag-usap ng Oo normal. naman. Saan kayo pupunta? May kailangan lang kaming asikasuing negosyo sa labas ng syudad, pero hindi kami magtatagal. Sa tingin ko, baka bukas nandito na rin kami. Salamat sa pagbisita. Una na kami. Salamat. Grabe, mukha siyang manika. Ngayon ay alam ko na kung bakit si Alex ay walang pakialam sa lahat. Basta nasa kanya siya. Ay, itigil mo na nga yan. Ang kagandahan ay may hangganan. Pero kung class ka, tumatagal yun. Hindi ako makapaniwala. Alam niyo ba tong si Ulysses ay natulad na rin kay Alejandro? Kung nakita niyo lang ang itsura niya nung makita niya si Maria Jose. Well, hindi ko maitatanggi na maganda siyang babae. Bukod doon, hindi ko na alam. Parang nakita ko na siya dati. Siguro sa isang hotel. Ngayong na-attract ka naman sa kanya, disappointed ako sa'yo. Dalang akala ko, type mo European pero hindi naman pala. Hindi ako bibiyahe ng ganong kalayo kung hindi ako marunong kumilatis. Ay nako, mahiya ka nga. Sinasabi ko lang ang totoo. Pero since na nandito ang asawa mo, mananahimik na lamang ako. Hindi, wag mo ko alalahanin. Hoy, bawal manigarilyo dito. O sige, lalabas na ako. Gusto mo ba? O mas gusto mong dito na lang at landiin ang aking asawa? Halika na. Matagal na akong hindi nakakatikim ng ganyang klaseng sigarilyo. Hoy, Raquel, mukhang nagpaparamdam sa'yo si Ulysses ah. Hahayaan mo na lang ba yun? Alam mo, ang totoo, gusto ko yun. O ano masasabi mo? Alam mo, mananatili siya sa bahay ko. Ay, may nangyari na ba sa inyo? Hindi, syempre hindi. Pero pwede ako mag-set ng date para sa inyo. Pwede, sige. Kaya lang, magagawa mo rin ba yun para sa amin ni Alejandro? Ay, mahirap naman yata yan. Pwede naman tayong gumawa ng plano. Nasisiguro ko na kung magkakasama kami ulit, magtatagumpay ako. At may babalik ang relasyon namin. Namimiss ko na siya talaga. Ano? Kamusta naman ang experience mo sa Europe? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo? Ang lahat? Siyempre naman. Well, alam mo na, ibang-ibang buhay doon. Gusto mo ng babae? Sige lang. Gusto mo ng lalaki? Sige, sumama ka sa kanya. Malaya kang gawin ang iyong magustuhan. Ganun din naman dito, hindi ba? Alam ko yan. Pero doon, natural lang ganun. Walang naiskandalo. Walang sino man. Nakaalala mo ba nung nagpunta tayo sa Puerto Escondido? Paano ko malilimutan yun? Grabe talaga yon. Talagang kakaiba.
Diyos ko naman. Sinabi ko naman sa inyo na binigay lang sa akin yan. Maaari din ako ba sa kanya, hindi ba? Paano ko magagawang nakawin yun? Siguradong mapapansin niya at sisitahin niya ako. Tsaka, hindi ko hinayang mahirapan siya. Natagpuan ko nga siyang walang malay. Sinabi ko na yan sa'yo. Ako mismo ang nagligtas sa kanya. Malalaman natin yan. Ang mga testimonyo mo ay kukontra sa testimonyo ni Mr. Lombardo kapag nagpahayag na siya. Kaya magdasal ka na. Dahil sa pagkakaalam namin, si Mr. Lombardo ay walang nahaalalang ano ba na. Dito ba? Oo. Dito nahulog yung sasakyan ko nung binangga kami ng trailer nung gabing yun. Pero paano mo nagawang makaligtas? Di ko alam. Di ko maalala. Marahil bumukas ang pinto ng van nung bumaliktad ito at marahil tumilapan ako ng mga ilang metro mula sa sasakyan. Malamang dahil sa instinct ko, inalayo ko ang sarili ko para makalayo ako sa apoy. Ewan ko, di ko alam. Maswerte ka pa rin. Oo, alam ko. Pero isang inosente ang namatay at siguro pati ang asawa niya. Anong ginagawa nila sa kotse mo? Pero bagong kasal sila, nagkaroon sila ng problema at tinulungan ko. Ang lalaki na tuklaw ng ahas, dadaling ko dapat sa pinakamalapit na ospital. Kawawa naman sila. Pero salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong gagawin mo kung namatay ako? Tatanggapin mo ba si Bruno? Paghahatian niyo ba ang pera ko? Hindi Alex. Natatandaan mo wala akong alam tungkol dito. Hindi ko magagawa yun. Pero may mga banta si Bruno na ipakukulong niya ang tatay mo, hindi ba? Oo, alam ko yun. Kung sinabi ni Bruno sa'yo ang lahat, natakot ka at bumalik ka sa Saki. Pero bumalik ka pa rin. Dahil sa pananakot niya sa aking itay. O sige, pero kapag bumalik ka na, ano ang pinaplano mong gawin? Susundin mo ang plano ni Bruno, mamanahin mo ang pera at lalayo ka na? Kaya mo ba ako dinala Ano ang dito? gagawin mo? Gusto mo akong pahirapan? Ayoko nito at hindi ko papayagan ito. Pagod na ako sa sobrang paghihinala. Sinabi ko na sa'yo buong katotohanan. Isinuko ko na ang sarili ko sa'yo. Pinagdududahan mo pa rin ba ako? Pagod na ako at gusto ko na mawala ka sa buhay ko. Narinig mo ba yon? Ayoko na makita ka pa ulit. Ayoko na! Maria Jose! Maria Jose, huwag kang hangal! Maria Jose, tumigil ka! Maria Jose, masasaktan ka lang! Papatayin mo ba ang sarili mo? Ano bang ginagawa mo? Mas mabuti pa! Mas gusto ko pa yon! Tama na, uminahon ka! Itigil mo yan! Maria Jose, uminahon ka lang! Alam mo, pagod na ako! Sa mga pagsususpensya mo at pananakot ni Bruno, wala nang saysay pa ang buhay ko! Wala na! Patawarin mo ako. Patawad. Hindi ko lang kasi maiwasang magduda. Naipaliwanag ko ng lahat at kung hindi pa sapat yun, hindi ko na alam ang aking Tama na, gagawin. mahal ko. Ayos na. Huwag ka na mag-alala. Tama na, ha? Tigil mo na yan. Kung talaga mahal mo ako, dapat mo ako pagkatiwalaan. Alam ko. At pakiusap, patawarin mo ako. Talagang gusto ko lang malaman ng mga bagay-bagay, kaya naitanong ko yun. Ang lahat ng walang kwentang yun. Bukod doon, ang lahat ay naghihinala. Sa akin, Oh, iniisip ng lahat na naloloko ko sa'yo, kaya naniniwala ako sa mga sinasabi mo. kung gano'n maghiwalay na tayo, ano man ang gusto mo, kung ano ang makapagpapagaan sa'yo at sa pamilya mo para maiwasan ang kahit na anong skandalo. Hindi, ayoko. Hindi ko gusto yun. Kung gano'n anong gusto mo, sabihin mo sa akin, ano? Ikaw, gusto kong maging masaya sa piling mo. Ayoko mawala ka sa akin. Ibang klase nga rin yung sir natin eh. Pero pinagdados na ng mabaitan. Ayos ka lang ba? Oo. Masakit ba mga galos mo? Sigurado ka bang ayaw mo muna pumunta tayo sa doktor para magamot yan? Hindi na. Sigurado ka? Oo, ayos lang ako.
Sabihin mo sa kanila na hindi ko ninakaw ang relo. Sabihin mo sa kanila. Oo, sasabihin ko, Chucho. Maayos din ang lahat, huwag kang mag-alala. Oh, Chucho, siya nga pala ang asawa ko, si Maria Jose. siya pala. Ay, napakaganda niyo naman. Salamat. Ikinagagala kitang makilala. Ang totoo, gusto ko lang ibenta ang iyong relo. At ngayon inaakusahan na ako na kung ano-ano. Alam mo naman kung anong klaseng tao mga pulis na yan. Masabi lang na nakalutas yan ang kaso, aakusahan nilang mahirap na katulad ko. Kakausapin ko ang hepeng na mamahala ngayon din para payagan ka na nila makalabas. Makakapagpahinga ka na rin, kaibigan. Pagpalain ka sana ng Diyos, sir. Sana po'y matulungan niyo ako makalabas na rito. Panginoon ko, nakikiusap ako. Gawin mo ang makakaya mo. Gusto kong sabihin sa inyo, Wala ba si siya Police dito? Commander Tenorio ay wala dito. Tapos ng duty Tanong niya. oras siya makakabalik. Baka bukas na. Hindi, kailangan ko na siya makausap ngayon din. Inosente yung lalaking ikinulong niyo doon. Hindi naman patas kung mananatili pa siya ng isang gabi rito. Ang problema ay hindi ko siya magagawang palayain o walang pahintulot ng Police Commander. Bukod doon, kailangan mo rin muna magbigay ng statement para maging formal. O sige, ibibigay ko ang payag ko. Mahal ko, pasensya na. Pero kung gusto mo, maaari mo na akong hintayin sa kotse. Sandali lang. Oh, sige. Pumasok ka para makapagbigay ka ng statement. Saan ang daan? O ano, ilabas mo Doon. na ako dito. Sige na. Pasensya na. Labas mo na ako ngayon. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa tingin ko umiibig na ako. Pero sa tingin ko hindi tama ito. Sinabi niya sa akin mahal niya ako. Pero hindi ko alam kung panandalian lang yun o kung ginagamit niya lang ako. Ang pinakamasama nito ay nung ako'y kanyang hinalikan. Nakakalimutan ko ang lahat. Pero nabubuhay ako sa kasalanan dahil hindi naman talaga ako kasal. At ngayon, hindi pa ako dinadatnan. Kung buntis ako, hindi ko na alam ang aking gagawin. Payuhan niyo po ako pakiusap. Tulungan niyo po ako. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Nandito ka pala. Natakot ako kanina. Saan? Ang akala ko kasi, umalis ka na at iniwan mo ako. Nagpunta ako ng simbahan. Anong hiniling mo? Kapayapaan. Oh, mahal ko. Gusto ko din na kapayapaan. Gusto ko rin nun. Kahit pa paano pareha tayo ng gusto. Kahit na hindi ka maniwala, marami tayong mga bagay na pagkakatulad. Sa ngayon, dito na muna tayo magpapalipas ng gabi dahil bukas pa babalik ang police commander at ayokong umalis dito hanggang di napapakawalan si Chucho. Meron naman tayong mga hotel na matutuluyan. Okay lang ba sa'yo? Nasaan si Rosie? Sa totoo lang, hindi ko na kailangan ng nurse. Kaya sinabihan ko na siya na maaari siyang umuwi ngayong gabi. Nakakaawa naman. Iniwan siya ng asawa niya at may dalawa pa siyang anak. Ano sa tingin mo, Tay? Tungkol saan? Yun tungkol sa pag-alis ni Maria Jose dito sa bahay. Alam mo, ang kapatid mo ay may mabigat na problema. Sinasabi niya na tinatakot tayo rito. Kahit wala naman akong napapansin na kahit na sino nagsusungit sa akin. Kahit si Filipa at si Madam Victoria ay pinuntahan ako rito. Yun din ang iniisip ko. Si Raquel lang naman ang problema ko dahil iniisip niya na siya lang ang pinakamagandang nilalang sa buong mundo. Ay, ano naman sa akin? Oo, Iha. Pero ang kapatid mo pa rin na magdidesisyon.
Dahil siya naman ang may problema ng lahat ng ito. Kahit na Ano? ayaw niyang tanggapin pero sa tingin ko talagang umiibig siya sa lalaking yon, kay Alejandro. Tama kayo. Para nga siyang baliw, tinatanggi pa niya. Alam niyo ba, kanta siya ng kanta tungkol sa pag-ibig at pagmamahalan at kung ano-ano pang mga kalokohan na yon, tas itatanggi niya pa? Ah, Kukuha ako ng gatas. Salamat, Sandali Tia. lang. nakakahiya dahil sa tingin ko, si Alejandro ay napakabait na tao. Ang hiling ko sana ay nabago ang nangyari. Sana ay nakilala muna siya ng kapatid mo bago si Bruno. Pero hindi naman kayo dapat malungkot, Tay. Ang tingin ko kay Alex, meron siyang nararamdaman kay Maria Jose at gusto niyang magkaroon sila ng relasyon. Sana ay hindi siya mapagod sa mga problemang ibinigay natin sa kanya. Ay, marahil si Celia na yan, kukunin na niya ang tray. Ako nang bahala. Ba't nandito ka? Hindi ko makita ang kapatid mo. Ah, si Maria Jose? Kasama ulit ni Alex, umalis sila. Mukhang hindi kasi kaya ni Alejandro na mawala si ate sa tabi niya. Saan sila nagpunta? Ay, hindi ko alam. At kahit alam ko, hindi ko rin naman sasabihin. Ah, siya nga pala. Bukas, aalis ako para maghanap ng school para tapusin ang computer studies ko. At si Alex, kinausap si Eric, yung tsoper mo, para ipagmaneho ako. Bye! Buti nga sa'yo. Ano ka ba, Iha? Hindi mo siya dapat kinausap ng ganon. Delikadong tao si Bruno at alam mo mapaghiganti yun. Tay, wala akong pakialam. Ang iniisip ko ngayon, si Alex. Pasok ka na. Anong problema? Ito na ang pinakamagandang lugar dito. Hindi naman sa ganon, kaya lang hindi yata tama na matulog tayo sa isang kama. Okay. Sige. Matutulog ako sa sofa. Pagod na ako. Oo, kasi naman, yung ginawa mo kanina, mapapagod ka talaga. Tingnan ko nga kamay mo. Patingin. Ginamot na ako ng nurse sa munisipyo kanina at sabi niya sa akin wala naman daw problema. Ikaw, nasaktan ka ba o napilayan? Wala ka bang sugat? Wala, ayos lang ako. Maglalaro ako ng football sa eskwela. Ginagawa ko talaga yon. Hindi ko alam yun. Alam mo, marami ka pang hindi nalalaman sa akin. Wala ka rin namang alam tungkol sa akin. Kaya nga sasabihin ko, bakit hindi muna tayo maupo sa sofa sandali at mag-usap tayo? Nang sa ganun, makilala natin ang isa't isa. Patawarin mo ako. Pagod na talaga ako at gusto ko nang matulog. Ano yun? Wala. Mayroon sa isang tinig umuugit sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong Ay, naku. Ay, tulog na kaagad. Ay, pagmamula. Paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay.
Maria Jose. Algo? Sino yan? Ako, mahal ko. Huwag ka matakot. Ako to, mahal. Pwede ba sumabay? Alex, kagabi, nung nasa simbahan ako, inisip ko na ikaw at ako ay hindi kasal. Kaya pakiusap, umalis ka na. Hindi. Nagkakamali ka, mahal ko. Dahil, ayon sa batas, kung sa loob ng 1 buwan, sino man sa dalawa, ay walang report na hindi maganda, ang kasal ay magiging totoo. Ay, Diyos ko! At tapos na ang 1 buwan. Talaga? Talaga. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin yun? Dahil sa una, naguluhan ako at dahil pagkatapos noon ayokong gawin. Bakit? Dahil mahal kita ng buong puso ko. Bakit? Mahirap ba maintindihan yun? Pero ang totoo ay... Tama na. Tama na. Hayaan mo na yun. Tama na. Mahal ko, hayaan mo na lang ang damdamin mo. Pwede ba? Pero natatakot ako na ang nararamdaman mo sa akin ay panandalian lang. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Mahal kita. Mahal din kita. Mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay. Pagsuyo na immortal. Ang lihim, tanging puso ang may batid. Lumisan man ay muli ring babalik. Kay sarap, bawat sandaling yakap ka. Ikaw lamang ang buhay ko, sinta. Kapag ika'y lumayo, nanaisin ko pang mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y bigay. Sinisiguro ko sa inyo na si Jesus Gavira Perez ay talagang inosente. Niligtas niya ang buhay ko at para tumbasan yun, binigay ko ang relo ko. Sigurado ka ba na natagpuan ka ng tao ito, sinadya niya yun? Siguro sunod na kanya dahil may pakay siya pagkatapos ng nangyaring aksidente. Para masiguro kung patay ka na at nang malaman niya na buhay ka pa, ginawa ka niya para may tago ka niya sa malayo. Hindi. Narinig ko kung ano yung sinasabi niya dun sa kasama niya na nagngangalang Chencho. At sa pagkakataong yun, kung hindi ako nagkakamali, ang pinag-uusapan nila ay tungkol sa isang kambing na nawala nila sa bandaron. Wala silang kasalanan, inosente yung dalawang yon, kaya palayain nyo na. Pakiusap, Commander. Walang ebidensya laban sa kanya at yung relo ng asawa ko, ibinigay yon bilang regalo. Kailangan maintindihan nyo na tungkulin ko na ikulong muna siya hanggang sa marinig ko ang testimonya nyo, Mr. Lombardo. Oo naman sir, naiintindihan namin. Isang tanong na lang. Narinig ko na nagdanas ka daw ng mental lapse pagkatapos ng aksidente nangyari sa'yo. Sigurado ka ba talaga na naalala mo ang lahat ng sinabi mo sa akin? O isa lamang yung palagay? Sir, ilang oras lamang nakakalipas yon. Naalala ko mabuti ang lahat. Naalala ko si Chucho, ang aking pamilya, at higit sa lahat, imposibleng hindi ko maalala ang aking napakagandang asawa. Maraming salamat, Sir Alejandro. Salamat, pinalaya na rin nila ako dito. Abay, sandaling oras na lang sa bilibid na talaga ako pupulutin. Pero naging maayos naman ang lahat at salamat sa Diyos, malaya ka na. Oo, nagpapasalamat ako sa Diyos at sa Kanya, ang aking Anghel de la Guardia. Ay, hindi pala Anghel, isang santo. Chucho, wag. Hindi mo kailangan gawin yan. Wag na. Kaya hatid na namin kayo kay Chencho. Ay, hindi na si Chencho nakatira rito. Nasa Amerika na. Kailan pa? Oo, kailangan niya magtrabaho doon para kumita ng maraming pera. Ibinenta namin yung kambing para mabayaran yung illegal recruiter. Nagpaiwan na ako kasi natatakot na kasi ako bumiyahe na malayo. Kaya heto ako ngayon. Wala na akong pera. Chucho, sandali. Kunin niyo to.
Oh, hindi, Sir Alejandro. Bakit mo naman ako bibigyan Chucho, ng pera? minahon ka lang. Walang ibig sabihin to. Huwag ka maglala. Ito ay unang pabayad ko lang. Gamitin mo ang pera para makarating ka sa Merida. Okay? At ito ang card ko. Nakalagay dito ang address kung saan ako nakatira. Pumunta ka at sabihin mong pinapupunta kita. Hanapin mo si Ezekiel Flores para mabigyan ka ng trabaho. Sinasabi ko na nga ba, isa kang ang santo. Dahil sa ginawa mo, hindi ko mahal ka ng kamay mo. Ito na lang. Sige, Chucho. Chucho, nung maaksidente ako, may kasama ako nun sa kotse. May kasama ako ng isang babae at isang lalaki. Sa kasamaang palad, naglayab yung kotse at tingin ko namatay yung lalaki. Pero wala na akong narinig tungkol dun sa babae. May naalala ko, ilang araw matapos kang kunin ng ambulansya. Narinig ko na meron silang pasyenteng babae sa ospital. Nakita raw yun na nakahandusay sa kalsada. Siguro siya yun sa tingin mo. Saan yung sinasabi mong ospital? Ospital. Diretsuhin mo lamang yun sa bandaron. May ilang kanto at pagkatapos limuko ka rito. Pagkatapos, diretsuhin mo yan. Tapos dumiretso ka uli. Nandun na. Kuha mo. Salamat, Chucho. Ano bang nangyayari sa'yo? Kakaibang mood mo ngayon. Pasensya na, Maura. Hindi ka tulad kahapon na malambing ka. Mahinhing babae. Nakikipag-usap kay Ulysses buong oras. Inaakit mo pa nga siya. Pero ngayon para kang papatay. Hindi ako makapaniwalang hindi ko magawang mag-agahan ng maayos sa sarili kong bahay dahil sa Paolo na yun na dumating dito at sinira ang araw ko. Hindi ko na kaya pa makasama yun. Hindi na. Ano ka ba naman? E di mag-isip ka ng paraan para mapalayas sa babae Hindi mo. magiging madali yun. Dahil kasama ni Alejandro ang baliw na kapatid niya. Hindi. Hindi. Sinabi niya sa akin na makikipaghiwalay siya. Talaga sinabi ba sa'yo kung anong century? Dahil sa nakikita ko ngayon, hindi ko alam kung mangyayari pa. Raquel, sa totoo lang, hindi ko gustong guluhin ka pero kailangan mong malaman ang sekreto tungkol sa kasal ni Alejandro at Maria Jose. Sigurado akong may kakaiba Sinubukan ko doon. ngang alamin kay Mama, pero wala naman siyang sinabi na kahit na ano. Nangangahulugan lang na hindi natin agad mapagsasalita si Victoria kung ano man ang alam niya. Ibig sabihin, ewan ko hindi ko alam, maging matalino ka. Subukan mo makinig kung anong pinag-uusapan ng pamilya tungkol sa kanya, kahit na ang sinabi ni Alejandro kay Victoria. Sana hindi ako nakaistorbo sa aking pagbisita. Kung wala sa kondisyon si Mrs. Victoria na makita ko, naiintindihan ko naman yon, Filipa. Huwag kang mag-alala, Fernando. Mas mabuti na siya ngayon. Aalamin ko kung anong sasabihin niya. Natitiyak ko na talagang ikatutuwa niya na makita ka. Maraming salamat, Filipa. Sige, maupo ka muna. Babalik agad ako. Maghihintay ako. Si Fernando nandito? Oo, naparito siya para kumustahin ka. Ay, Diyos ko, tignan mo naman ang itsura ko. Bueno, sa tingin ko, maintindihan naman niya. Tama ka. Ay, pagkatapos ng lahat, para miyembro na rin siya ng pamilya. Sabihin mo sa kanya na bababa ako kagad. Sige. Ay. Bawat segundo lumilipas, mas lalo ako nagagalit sa babaeng yun. Para sa ikabubuti, kailangan mapaalis natin siya kaagad. Bueno, oo, pero mas magiging mahirap to sa kanya na pagsuspesyahan ka ngayon. Kung sinabi mo na ang Alejandro na yun, pinagbibintakan ka na sa mga nangyari, ang lahat ay maghihinala sa'yo. Alam ko yan! Hindi mo na kailangan ipaalala pa! Kung meron lamang paraan para paalisin siya nang hindi ako ang gagawa. Maaari nating pekein ang pagnanakaw. Sino? Ikaw? Ang pinsan mo? Pwede ba? Napatunayan nyo na kung gaano kayo katalino at kung mahuli nila kayong dalawa, malalaman din nila na ako may pakana. Alam mo kung anong pwedeng gawin? Kaya kong maging isang biktima. Hello, Fernando. Kumusta ka, Victoria? Mas mabuti na, salamat. Si Alejandro nagsabi sa akin. Ay, oo. Nakakatakot. Wala akong sinisisi sa nangyari sa akin. Pero yung away nila, sobra sila kung umatake sa isa't isa. Talaga nakakatakot. Baka dumating ang araw magpatayan sila. Hindi magagawa yun ni Alejandro. Ay, hindi ko alam. Nag-aalala talaga ako. Kung minsan pakiramdam ko merong hindi tama sa kanya. Na hindi mabuting takbo ng isip niya pagkatapos ng aksidente. Nakausap ko na siya kagabi at mukha naman siyang normal. Kaya nga lamang, umiibig siya ngayon. Umiibig? Kay Maria Jose? Oo. Yun ang problema, Fernando. Hindi natin kilala kung sino babaeng yun.
Mukha siyang mabait pero sinabihan niya si Alex ng kung ano-ano mga bagay. Natakot ako. Nagkaroon siya ng first at second degree burns nung ipasok siya dito. Pero sa kasamang palad dito sa ospital, wala kami ng kahit na anong pagkukunan ng pangangailangan para gamutin ang mga sugat Komplikado niya. ba lagay niya? Oo. Kaya matagal ang recovery. Maaring may impeksyon ng sugat niya kapag wala na sapat na resistensya para depensa ng sarili niya mula sa impeksyon na dulot ng bakterya. Pero kumusta na siya? Mabuti, mas mabuti na. Lupe, may mga bisita ka. Salamat sa Diyos. Buhay ka. Oo, maswerte tayo dahil buhay tayo. Pero ang asawa ko namatay. Alam ko, patawad. Walang may gusto sa nangyari. Siya ba ang anak mo? Ang gwapo naman niya. Salamat, ma'am, pero ngayon hindi ko na alam kung paano siya bubuhayin. Ang asawa ko'y nagtatrabaho sa isang ranchong malapit sa amin at maliit na lupa lang ang meron kami. Huwag ka na umiyak. Gagawa tayo ng paraan. Hindi mo lang alam kung gaano ako natutuwa na makita kang ligtas at malayo sa peligro. Saan kayo nakatira? Sa Tres Cruces, hindi ito kalayuan dito. Makakatanggap ka ng pera kada buwan para masuportahan mo ang sarili mo, para mabili mo mga kailangan ng anak mo. At kapag lumaki na siya, makakatanggap ka pa rin ng pera para sa pag-aaral niya, para sa mga gamot at lahat ng pangangailangan ng bata. Ay, sir, hindi mo alam kung gaano ko ito pinagpapasalamat. Kami isang mahirap lamang at walang nagmamalasakit na sino man. Hindi ko naisip na napakabait mo. Hindi ito tungkol sa kabaitan. Gusto ko lamang maging patas. Ang kawawang babaeng yun ay namatayan ng asawa dahil sa akin. Hindi mo yung kasalanan. Kahit na, kung magagawa akong tulungan siya, bakit naman hindi? Ganon na rin yun, napakabuti mong tao. Babalik na ba tayo? Hindi. Pupunta tayo sa inyo. Para ano? Kailangan ko malaman ng isang bagay na napaka-importante. Victoria, kapag umibigay isang tao, hindi mo naiisipin ang kalagayan, ang posisyon o ang edad. Sumasang-ayon ako pero saan nagmula ang sobrang pagmamahal na yon? Bigla na lang? Nung magbalik siya matapos ang aksidente, sinabi niya na wala siyang maalala. Siniguro niya na hindi pa niya nakita ang babaeng yon. O maging ang pamilya niya at kahit na kailan hindi pa siya kinasal. Gusto ko siya at gusto ko rin ang papa at kapatid niya pero sa ibang dahilan. Sa tingin ko may kinalaman sila dito kaya nagkaganito si Alejandro. Anong ginagawa mo dito, Iha? Huwag kang makikialam sa usapan ng iba. Hindi pala pinakasalan ni Alex si Maria Jose. Anong kalokohan yan? Narinig ko si Mama at si Fernando na nag-uusap tungkol doon. Mali ang narinig mo. Umalis ka na rito. Wala kang karapatan para kausapin ako ng ganyan. Makinig ka. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na magpalit ng diaper mo nung maliit ka pa, pero ako nagpapalit ng salawal mo palagi. Araw-araw yon. Hanggang sa ikaw ay mag-8 taong gulang. Ihiin. Anong ginagawa mo dito? Narinig ko, Mama, kung ano sinabi mo sa lalaking yan tungkol kay Alex at Maria Jose na hindi pala sila kasal. Una sa lahat may pangalan siya. Ang pangalan niya ay Fernando at mali ang narinig mo. Eh yun nga din ang sinabi ko sa kanya. Narinig ko mabuti at gusto ko ipaliwanag mo sa akin kung ano ba talaga nangyayari dito, Mama. Ang totoo nung una, hindi maalala ni Alejandro kung ano ang sinabi niya, pero ngayon naaalala na niya. Nagsisinungaling ka! Pwede ba? Tama na, Raquel. Meron pa kaming kailangan pag-usapan. Hindi yan totoo. Kapag ang babae niyo at ang pamilya niya niloloko si Alejandro, kailangan natin silang kasuhan. Pakiusap na Ay, lalo kang makakaawa ako. Subukan mong pigilan siya. Gawan mo na paraan. Raquel! Raquel! Raquel, pakiusap! Tama Makinig na ka sa akin. narinig ko. Isipin mo kung kakasuhan mo si Maria Jose. Ilulubog mo sa kahihiyan ng buong pamilya mo sa malaking iskandalo. Wala akong pakialam.
Gagawa ako ng paraan para mapalis ang paslupang yun pati ng pamilya niya dito sa Sa bahay. tingin ko hindi. Merong marriage certificate at bukod doon, kinikilala yun ni Alejandro. Hindi natatandaan ni Alex ang babaeng yun. Maaaring kinumbinsi lamang siya ng babaeng yun. Yun ang totoo ron. Ano yun? May sasabihin ako, Bruno. Narinig ko ang mama na sinabi na si Alejandro hindi nakikilala si Maria Jose. At inamin din niya hindi niya yun pinakasalan. Nababaliw ka na, hindi yung totoo. Oo, siguro nababaliw na nga ako pero hindi ako bingi. Narinig ko sinabi ng mama, malinaw yun. Wala akong pakialam kung baliw ka o bingi. Manahimik ka. Narinig mo ako? Hindi ako mananahimik. Makinig ka nga sa akin! Kung magsasalita ka, magagalit si Alejandro at siguradong palalayasin ka niya at ang asawa mo sa bahay. Bakit kailangan pang gumawa ng iskandalo kung malapit na rin sila maghiwalay? Sino nagsabi sa'yo? Siya nagsabi na ang mga papeles ay nakaproseso na para sa diborsyo. Nakita mo? Ni hindi siya makasagot. Kasinungalingan yun! Wala nang kasinungalingan! Ayaw ni Alejandro na malaman ng kahit na sinong tungkol dito. At ang lalaking yun, ipapaputol niya ang dila niya bago pa niya ipagtapat ang lahat. Narinig ko kung anong pinag-usapan nila ni Alejandro. Paano kung nagsisinungaling ka lang? Tama na. Itigil mo na yung kabaliwan mo. Bukod doon, anong mapapala mo sa pagdudulot mo ng iskandalo? Alam ko na hindi mo gusto si Maria Jose, pero konting tiis lang. Dahil ilang linggo na lang, mawawala na rin siya sa buhay natin. Oh! Hindi ko pa rin naintindihan kung anong gagawin natin sa apartment ni Bruno. Hindi mo sinabi sa akin na nagpunta ka na dito, pero wala kang nakita na kahit ano na si Bruno ay may kinalaman sa nangyari sa'yo. Kaya lang noon wala kaming litrato na magkasama ni Bruno. Pero ngayon meron na. Para saan pa? Sinabi ko naman sa'yo ang lahat. Bakit? Hindi ka naniniwala sa akin? Siyempre naniniwala ako. Pero kailangan kong gawin to para ipamukha sa kanya mga ginawa niya. Hindi mo to sasabihin kay Madam Victoria, di ba? Hindi sa ngayon. Pero kung kinakailangan, gagawin ko. Bakit parang ninenervyos ka? Magagalit ng gusto si Bruno kung ikaw magpapatunay na siya ang nasa likod ng lahat ng to. Siguro nga. Pero ito ang tanging paraan para tumigil siya. Kapag hawak na natin ang ebidensya, mag-iisip siya na huwag na tayong guluhin pa. Bakit tayo buksan? Wala yung tagalinis. Isang babae ang naglilinis dyan, pero maya-maya lang nandito na siya. Nagpupunta ako dito kasi binigyan ako ni Bruno ng susi. Bakit ka nagpupunta dito? Kasi tinatawagan niya ako kapag nandito siya. Ma'am, excuse me. Kayo po ba naglilinis dito sa building? Oo. Sandali lang po Kilala niyo po ba tong lalaking to? Umupa siya ng isang kwarto dito dati. Anong number no? Sa number 5. Ang alam ko, nagpupunta siya dito isang beses sa isang linggo. Naglinis po ba kayo sa apartment niya? Hindi, pamangkin ko ang gumagawa Pero nun. tingin niyo nasan siya? Hindi ko alam, sinundo na kasi siya ng asawa niya kaya hindi ko alam kung nasa na siya ngayon. Pero nakita niyo na siya kahit isang beses? Tingnan niyo siya ba to? Alam mo kasi, Iho, hindi ko na rin maalala kung nakita ko na siya. Pero nakita ko na ang babaeng niya. Oo, natatandaan din kita. Pero siguro isa sa mga nakatira dito ay nakita siya. Hindi ko na alaman tungkol doon. Kung gusto mo pumasok ka, bukas yan. Salamat po. Walang Maraming anuman. salamat. Madalas ka magpunta dito? Kung minsan, dahil dumarating dito si Bruno isang beses sa isang linggo, Anong ginagawa niyong dalawa sa apartment? nag-uusap, nagluluto ng makakain. Alex, pakiusap naman. Huwag kang magselos. Hindi ako nagsiselos. Nagtatanong lang ako. Aha. Napakatalino niya. Talagang tuso. Ay, hindi siya nag-iiwan ng kahit na anong bakas para siyang multo. Eto na ang katibayan ng inyong kasal, sir. Sa register book, nakalimutan kong sabihin na mukhang nawawala ito. Hindi ito makita. Pero yan din ang sinabi mo sa akin noong nakaraang buwan. Paano nangyari na hindi mo pa rin nahahanap to? Sir, kung minsan nami-misplace sa mga papeles. O sige, si Judge Juventino Romero, nagbalik na ba siya mula sa bakasyon? Pero nag-resign na rin siya kaagad-agad. Diborsyo? Totoo ba yun? Hindi, siyempre hindi. Nasabi lang yun ni Bruno para mapakalma si Raquel. Kung ganon, binalak ni Bruno na tumulong? Oo. Nakita mo, hindi siya kasing sama ng iniisip ni Alex. Marahil mas makakabuti kung magdiborsyo sila. Sa tingin ko, hayaan natin si Alejandro na magdesisyon. Oo, tama ka, Pilipa. Maaaring tawagin yung panloloko dahil hindi naman talaga sila nagpakasal. Pero kapag lumipas ng isang buwan, ayon sa batas, kung walang sino man sa kanila ang nagrereklamo at nagsasama pa rin sila, ang kasal ay magiging legal. Sinabi sa akin ng abogado ko yun at ipinaalam ko yung kay Pero, Alejandro. magkahiwalay sila sa pagtulong. Victoria, wala naman sigurong ibig sabihin nun. Ang hindi ko mapapayagan ay inaakusahan niya si Bruno.
Bueno, ma'am, marahil totoong akusasyon sa kanya. Filipa, Bueno, nasabi ko lang naman. yun din ba sa tingin mo? Siguro. Pero walang ebidensya. Fernando, alam mong pinagkakatiwalaan kita at alam kong isa kang intelihenteng lalaki kahit ikaw ay napakabata pa. Pakiusap, sabihin mo sa akin. Sa tingin ko maaari nagsisinungaling si Maria Jose at ang kanyang pamilya dahil sa ilang mabibigat na rason. Maaari ring nagsasabi sila ng katotohanan. Bueno, siguro may kinalaman dito ang kanyang papa. Siguro may nagtulak sa kanya na gawin yon at para hindi siya akusahan, nakipagkuntsaba siya kay Bruno. Oo, yun ang nangyari. Kapag dumating siya, kakausapin ko siya. Mama, pinuntahan ko kayo dahil may aaminin ako. Sa akin? Oo. Hindi siya pwede maging direktor ng kumpanya. Kinakailangang malaman ng board ang tungkol sa kalagayan niya para may pumalit muna sa kanya.